Nakahiga ako sa operating table, halos tulog, nang marinig ko ang bulong ng siruhano sa nurse. Isang sobre raw para sa asawa ko. Ang sobre na naglalaman ng katotohanan sa loob ng 15 taon, bawat buwan may 15,000 pesos na nawawala sa pinaghirapan ko para sa kanila. Narinig ko ang lahat. At iyon ang naging simula ng kanilang pagbagsak. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo Reyes. 60% apos, ni 2 na ang aking edad. Isang certified public accountant, may sariling firm na itinayo ko 30 taon na ang nakalipas. Sa panlabas, ang aking buhay ay tila isang pangarap. Malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, bagong modelo ng sasakyan, taunang bakasyon sa Europa o Caribbean, at mga anak na nag-aral sa pribadong unibersidad. Si Lena, ang aking asawa sa loob ng 30 taon, ang aking piniling kasama sa buhay, ang ina ni na Paolo na ngayon ay 20% apos, 8 taong gulang, ni Sofia na 20% apos, 5 taong gulang, at ni Marco na 20% apos, ni 2 taong gulang. Akala ko, sapat na ang mapalaki ang aking mga anak, na wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Isang buhay na akala ko ay solid, tapat, at puno ng pagmamahalan. Ngunit dumating ang isang araw, kung saan nalaman ko, may mga bagay na hindi lang basta ibinibigay. At hindi rin palaging ibinabalik. Nakahiga ako noon sa operating table sa The Augustine Clinic, naghihintay para sa aking vasectomy. Ang mga ilaw sa itaas ay maliwanag, ngunit ang aking isip ay nagsisimulang lumabo sa epekto ng light anesthesia. Naririnig ko ang mga tunog ng mga instrumentong medikal, ang mahinang pag-uusap ng mga nurse. Dahan-dahan, ang lahat ay tila lumulubog sa isang malalim na tubig. Sa gitna ng pagkakalimot na iyon, isang bulong ang luminaw, parang isang malakas na sigaw sa aking tainga. Boses iyon ng aking siruhano, si E. Miguel Garcia, si Migs, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa loob ng 20% apos, 5 taon bilang aking family doctor, at higit pa, isang malapit na kaibigan. Narinig ko siya na mahinang kausap ang isang nurse, na hindi ko matukoy ang pangalan dahil sa aking kalagayan. Quote, kailangan mong ibigay ang sobre na ito sa asawa niya, si Elena, kapag dumating siya para sunduin siya. Napakahalaga nito. Huwag mong hayaang makita niya. Sabihin mo lang na ito ay kumpidensyal na impormasyong medikal na siya lang ang dapat suriin muna, quote. Biglang nanlamig ang aking dugo habang pinoproseso ko ang bawat salita, bawat pantig ay bumabagsak sa aking kamalayan na parang patak ng yelo. Kahit na pinananatiling hindi ako makagalaw ng anesthesia, ang aking isip ay ganap na gising, ini-record ang bawat detalye ng bulong na pag-uusap na malinaw na hindi ko dapat marinig. Nagkunwari akong nasa ilalim pa rin ng sedatives, kinokontrol ang aking paghinga upang magmukhang malalim at regular. Sa pamamagitan ng aking bahagyang nakasara na talukap, nakita ko si Ia Migs, ang kanyang perpektong ayos na kulay abong buhok, ang kanyang mga kamay na nagpagaling sa aking pamilya sa loob ng mga dekada, na isiniksik ang isang makapal na puting sobre sa mga kamay ng batang nurse na nerbiyosong tumango bago ito inilagay sa bulsa ng kanyang uniforme. Nang sa wakas ay magising ako mula sa anesthesia, 20 minuto pagkatapos, nagkunwari akong nalilito tulad ng inaasahan. Ang aking puso ay bumubulwak ng napakalakas na kinatakutan ko na ang mga monitor ay ibubunyag ang aking kalagayan ng pinipigilang takot. Dahil alam ko nang may ganap na katiyakan na ang sobre na yon ay naglalaman ng isang bagay na magbabago sa aking buhay magpakailanman, isang bagay na napakawasak na kahit ang isang lalaki na nakakakilala sa akin sa loob ng isang kapat ng isang siglo ay itinuring na kinakailangan upang itago sa akin. Ang kapayapaan na akala ko ay akin ay nagmistulang abo. Dahil sa narinig ko sa operating room, hindi ko maiwasang balikan ang 30 taon ng aking kasal kay Lena. Naisip ko ang lahat mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, at unti-unti, ang mga maliliit na butas sa aming kwento ay nagsimulang lumitaw, mga butas na dati ay pilit kong pinipikit ang aking mga mata. Nakilala ko si Lena nang ako ay 30% apos, ni 2 taong gulang. Ako ay isang accountant na nagsisimula pa lamang, nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw upang itayo ang aking negosyo, naninirahan sa isang maliit na apartment na may mga lumang kasangkapan, ngunit puno ng malalaking pangarap. Si Lena naman ay 20% apos, 8 taong gulang, bagong graduate sa kolehiyo na may degree sa edukasyon. Maganda siya sa isang natural na paraan, na hindi nangangailangan ng labis na make-up,
mahaba ang kanyang kulay kastanyas na buhok hanggang sa baywang, mga berdeng mata na tila nakakakita sa iyong kaluluwa, at isang ngiti na nagpapaliwanag sa anumang silid. Nagkakilala kami sa isang kasal ng magkaparehong kaibigan. Siya ay kaibigan ng ikakasal na babae, ako naman ay kaibigan ng ikakasal na lalaki. Ginugol namin ang buong resepsyon sa pag-uusap sa isang sulok, binabaliwala ang musika at sayawan, nagkaroon ng koneksyon sa isang paraan na hindi ko pa kailanman naranasan. Nagpakasal kami 8 buwan pagkatapos. Isang simpleng kasal na hindi namin kayang bayaran, ngunit iginiit namin na mangyari dahil kami ay in love sa matinding damdamin na tanging mga kabataan lamang ang nakakaramdam, ang ganap na katiyakan na nakita namin ang aming soulmate, ang tao na makakasama namin sa buong buhay. Sa loob ng 30 taon, inakala ko na natupad namin ang pangakong iyon. Naisip ko na kilala ko si Lena ng kasing galing ng pagkakakilala ko sa aking sarili. Naisip ko na ang aming kasal, bagaman hindi perpekto, anong kasal ba ang perpekto, ay matibay, tapat, itinayo sa mga pundasyon ng pagtitiwala sa 1% Apos, Li 1. Ipinanganak si Paolo 2 taon pagkatapos ng kasal, isang mahirap na pagbubuntis na pinanatili si Lena sa bed rest sa huling 3 buwan, ngunit nagtapos sa isang malusob na sanggol na si Paolo, na umiyak ng malakas mula sa unang sandali na ipinanganak, nagpapahayag ng kanyang presensya sa mundo. Ako ay nasa delivery room, hawak ang kamay ni Lena, pinutol ang umbilical cord, umiiyak sa tuwa habang hawak ang aking anak sa unang pagkakataon. Si Paolo ay kamukha ko mula sa simula, ang aking ilong, ang aking itim na buhok, ang aking maitim na mata. Lahat ay nagkomento sa pagkakapareho. Ampersand quote, siya ang iyong dobleng kopya, ampersand quote, sabi nila, at lumaki ang aking pagmamalaki. Sumunod si Sofia 3 taon pagkatapos. Isa pang mahirap na panganganak, ngunit isa pang magandang sanggol, sa pagkakataong ito ay mas kamukha ni Lena, na may mga berdeng mata at pinong katangian. 2 anak, isang perpektong pamilya. Ako ay patuloy na nagtatrabaho, nagtatayo ng aking accounting firm, kumukuha ng mga kliyente, kumikita ng pera. Si Lena ay nanatili sa bahay kasama ang mga bata, na nagiging perpektong ina, dinadala sila sa parke, tumutulong sa mga homework, nag-organisa ng mga elaborate na birthday party. Kami ang estereotipo ng tagumpay sa suburban. Pagkatapos, ng 6 na taong gulang si Paolo at 3 taong gulang si Sofia, nagbuntis muli si Lena. Hindi ito plinano. Nagpasya kami na sapat na ang 2 anak. Ngunit nang makita niya ang 2 linya sa pregnancy test, pareho kaming mabilis na nag-adjust sa ideya. Isang 3 anak. Bakit hindi? Mayroon kaming espasyo, pera, pagmamahal. Ngunit kakaiba ang pagbubuntis na yon. Si Lena ay mas malayo, mas emosyonal. Ibinigay ko ito sa hormones, sa pagkapagod sa pagbubuntis sa edad na 30% Apos, Li 7 sa halip na 20. Madalas siyang umiyak nang walang malinaw na dahilan. Naging mas tahimik siya, hindi gaanong nakikipag-usap, at ako, abala sa aking trabaho, kumuha ako ng isang malaking corporate client noong taong iyon na nangangailangan ng lahat ng aking atensyon. Hindi ko masyadong pinansin ang mga pagbabago sa aking asawa. Ipinanganak si Marco ng 30% Apos, 8 taong gulang si Lena, at 40% Apos, 6 taong gulang ako. Ang panganganak ay ang pinakamadali sa 3. Ngunit nang ilagay ng nurse si Marco sa aking mga braso sa unang pagkakataon, naaalala ko na sandali akong nag-isip, isang pag-isip na agad kong tinanggal bilang kalokohan, na hindi siya kamukha ko o ni Lena. Mayroon siyang mga katangian na hindi ko matukoy sa alinman sa aming mga puno ng pamilya. Mas matingkad na buhok, mga mata na sa kalaunan ay magiging asul-abo sa halip na kayumanggi o berde, ibang ilong, ibang istruktura ng mukha. Ampersand quote, pero mga sanggol ay nagbabago, ampersand quote, sinabi ko sa aking sarili. Ampersand quote, ang genetics ay hindi mahuhulaan, ampersand quote, at habang lumalaki si Marco, nakakita ako ng sapat na pagkakapareho, isang ngiti na nagpapaalala sa akin ng aking ama, mga kilos na sa akin, upang patahimikin ang anumang hindi komportable na pagdududa na bumubulong sa likod ng aking isip. Ngayon, nakahiga sa dilim 20% Apos, si 3 taon pagkatapos, ang mga pagdududang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang bagyo. Hindi kailanman naging gaanong kamukha ko si Marco. Lahat ay napansin yon, ngunit walang nagsabi ng direkta. Ampersand quote, dapat siyang kamukha ng isang lolo, ampersand quote, komento nila. Ampersand quote, tumatalon ang genetics sa mga henerasyon, ampersand quote, palaging maihandang paliwanag si Lena,
isang tiyuhin lolo na mayroong matingkad na buhok. Ang kanyang lola sa tuhod ay mayroong kulay abong mata. Mga paliwanag na tinanggap ko dahil mas madaling maniwala kaysa harapin ang hindi komportable na katotohanan. At pagkatapos ay si Ian Miggs Garcia. Nakilala namin siya nang lumipat kami sa bayang ito 20 apos, 5 taon na ang nakalipas, ng 3 taong gulang si Paolo at bagong panganak si Sofia. Si Miggs ay isang general practitioner na nagsisimula pa lang ng kanyang sariling practice, walang sariling pamilya, ganap na nakatuon sa kanyang trabaho. Guwapo siya sa klasikong paraan na napapansin ng mga kababaihan, matangkad, maitim ang buhok na ngayon ay may kulay abo na, madaling mumiti, malinis ang asal. Single sa edad na 40 noong panahong iyon, hindi kailanman nagpakasal, na nakita naming medyo kakaiba, ngunit hindi pangkaraniwan para sa isang doktor na nakatuon sa kanyang karera. Naging family doctor namin siya halos agad-agad, at higit pa doon, naging kaibigan. Regular siyang kumakain sa amin, pumupunta sa mga birthday party ng mga bata. Nang mabuntis si Lena kay Marco 2 taon pagkatapos naming makilala siya, si Miggs ang nag-asikaso ng kanyang prenatal care, ang laging naroon para sa bawat pag-aalala, bawat tanong, na kahit naroon sa waiting room ng ospital nang ipinanganak si Marco, bagaman hindi siya ang kanyang opisyal na OB-GYN. Quote, gusto kong tiyakin na magiging maayos ang lahat. Quote, sabi niya nang makita ko siya doon, mukhang mas nerbiyoso pa kaysa sa akin. Quote, parang pamilya na sa akin si Lena. Quote, paano ako naging bulag? Naisip ko ang 20 apos, si 3 taon mula nang ipanganak si Marco. Si Miggs ay naroroon sa bawat mahalagang kaganapan, unang araw ng eskwela, mga laro ng basketball, pagtatapos. Palagi siyang may balidong dahilan upang naroon. Quote, wala akong sariling pamilya. Kayo ang aking piniling pamilya. Quote, nakita namin siyang kaakit-akit, mapagbigay, isang malungkot na tao na nakahanap ng layunin sa aming magulong pamilya. Ngunit ngayon nagtataka ako, naroroon ba siya dahil talagang nakita niya kami bilang pamilya, o naroroon ba siya dahil si Marco ang kanyang anak? Ang labis na mga regalo na ibinigay niya kay Marco, partikular na mas detalyado kaysa sa ibinigay niya kina Paolo o Sofia. Quote, siya ang bunso, hayaan niyo akong bigyan siya ng pansin. Quote, ang mga anonymous na scholarship na nagbayad sa Universidad ni Marco, mga scholarship na di umano ay nagmula sa isang medical foundation na hindi ko kailanman sinuri ng lubusan. Nagmula ba ang mga yon kay Miggs? Pagkatapos ng operasyon, habang patuloy kong pinapansin ang lahat, napansin ko kung paano kumilos si Lena. Nang dumating siya upang sunduin ako, nagkunwari akong pagod pa rin sa anesthesia. Ang puso ko ay bumibilis nang makita ko siyang tanggapin ang sobre mula sa nurse, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala, at inilagay niya ito sa kanyang designer bag ng maingat. Habang pauwi kami at sa bahay, pinansin ko si Lena nang may detalyadong pagmasid tulad ng isang auditor. Ang kanyang mga kilos ay tense, ang kanyang kamay ay walang malay na humahawak sa kanyang bag bawat ilang minuto, na parang tinitiyak na naroroon pa rin ang sobre. Ang mga tawag sa telepono na natatanggap niya, na tinatanggap niya sa ibang silid. Napakaraming maliliit na senyales, na dati ay hindi ko napansin, o marahil ay hindi ko pinansin, na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng bagong liwanag ng paghihinala. Ilang iba pang senyales ang hindi ko napansin sa 30 taon naming pagsasama. Kinabukasan, ang ikalawang araw pagkatapos ng operasyon, habang si Lena ay nasa kusina naghahanda ng tanghalian, nagkunwari akong nakatulog sa sofa sa sala, kung saan ipinilit kong bugulin ang hapon upang magkaroon ng iba apos. Si ibang kapaligiran. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na lumalapit, humihinto nang makita niya ang aking nakapikit na mata, ang aking malalim at regular na paghinga. Naramdaman ko ang kanyang tingin sa akin sa loob ng ilang segundo. Naiisip ko siya na sinusuri kung talagang tulog ako bago ko marinig ang hindi mapagkakamalang tunog ng pagbukas ng zipper, ang paghawak ng papel, at pagkatapos ay ang kanyang halos hindi marinig na boses na nagsasalita sa telepono. Quote, Miggs, si Lena apos, tutulog na siya. Makakausap ba tayo ng ilang minuto? Quote, may paghinto. Quote, hindi, wala pa akong sinasabi. Hindi ko lang kayang sirain ang kanyang mundo ng ganoon lang. Quote, mas matagal na paghinto. Quote, alam ko. Napagkasunduan namin na pagkatapos ng vasectomy ang tamang oras, na wala ng dahilan upang itago ang lihim. Pero Miggs, asawa ko siya, 30 taon.
Paano ko sasabihin sa kanya ang ganoong bagay, ampersand quote, nabasag ang kanyang boses ng bahagya. Ampersand quote, ang resulta ng iyan ay definitibo, di ba? Walang posibleng pagkakamali, ampersand quote, isa pang paghinto. Ampersand quote, 99.9%. Diyos ko, totoo nga pala. Pagkatapos ng ilang taon ng pagdududa, ng pamumuhay na may pagkakasala, ngayon sigurado na ako, ampersand quote, ang aking puso ay bumubulwak ng napakalakas na kinatakutan ko na marinig niya yon. Iyan resulta ng iyan 99.9% katiyakan tungkol sa isang bagay, at ang paraan ng kanyang pagsasabi, ampersand quote, pamumuhay na may pagkakasala, ampersand quote. Kinumpirma nito ang pinaghihinalaan ko mula nang marinig ko ang pag-uusap sa operating room. Si Lena ay nagkaroon ng relasyon kay Migs at si Marco. Ampersand quote, kailan natin sasabihin kay Marco, ampersand quote, ang boses ni Lena ay halos isang bulong. Ampersand quote, ngayon 22 na siya. May karapatan siyang malaman kung sino ang tunay niyang biological na ama. Pero si Cardo, pinapalaki siya ni Cardo bilang sarili niya buong buhay. Mahal niya si Cardo. At mahal ni Marco si Cardo. Paano natin sisirain yon? Ampersand quote, katahimikan habang sumasagot si Migs na hindi ko marinig. Ampersand quote, alam kong gusto mong maging opisyal na bahagi ng kanyang buhay. Alam kong naghintay ka ng 20 ampersand apos, si 3 taon. Pero Migs, ginawa namin ito upang protektahan kayong dalawa, upang protektahan si Marco sa paglaki sa isang sirang pamilya, upang protektahan si Cardo sa pagkaalam na, ampersand quote, nabasag ang kanyang boses ng ganap, ampersand quote. Sa pagkaalam na ang kanyang asawa ay nagtaksil sa kanya, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, ampersand quote, mas maraming katahimikan. Pagkatapos, ampersand quote, sige, mag-uusap tayo pagkatapos. Hayaan mo akong mag-isip kung paano ito gagawin sa pinakamababang masakit na paraan, kung mayroong anumang paraan, upang hindi ito maging mapaminsala sa lahat, ampersand quote, ibinaba niya ang telepono. Nananatili akong hindi gumagalaw, kinokontrol ang aking paghinga. Pinananatiling nakapikit ang aking mga mata, bagaman bawat kalamnan ng aking katawan ay naninigas sa pinipigilang galit. Narinig ko si Lena na umiyak ng mahina sa loob ng ilang minuto bago niya pinanatili ang kanyang sarili, sinipsip ang kanyang ilong, at bumalik sa kusina. Nang magising ako 20 minuto pagkatapos, inilalagay niya ang mesa para sa tanghalian, homemade chicken soup, ang aking paborito, na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ampersand quote, nakapahinga ka ba ng maayos, mahal ko, ampersand quote, napanaginipan ko ang isang kakaibang bagay. Hindi ko matandaan kung ano, ampersand quote, kasinungalingan. Naaalala ko ang bawat segundo ng kanyang pag-uusap sa telepono. Ang bawat salita ay nakaukit sa aking utak ng may perpektong kalinawan. Sa tanghalian, pinanood ko siya ng may bagong pananaw. Si Lena, sa edad na 58, ay maganda pa rin. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok ay mayroon ng mga hibla ng kulay abo na ayaw niyang kulayan, sinasabi na ang natural na pagtanda ay marangal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga linya sa paligid ng mga mata at bibig, mga linya na hinalikan ko ng libu-libong beses na iniisip na yon ay mga mapa ng aming pinagsaluhang tawanan. Ngunit ngayon nagtataka ako kung gaano karami sa mga tawanang iyon ang totoo. Gaano karami sa aming kasal ang isang pagganap. Ampersand quote, may problema ba? Ampersand quote, tanong niya, napansin ang aking matalim na tingin. Ampersand quote, mukha kang nag-isip, ampersand quote, nag-isip lang tungkol sa trabaho. Kailangan kong bumalik sa opisina sa loob ng ilang araw, at may ilang mga kaso na nakabinbin, ampersand quote, huwag kang magmadali. Sabi ni Ea Migs ay magpahinga ka ng hindi bababa sa 1 linggo. Ang iyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kliyente, ampersand quote, si Ea Migs. Migs, ang lalaking nakasama namin sa hapunan sa loob ng 20 ampersand apos, 5 taon, na humawak sa aking mga anak, ang aming mga anak, akala ko, ngunit tila 2 lang sa 3 ang tunay kong biological na anak. Ang lalaking nasa waiting room nang ipinanganak si Marco, mas nerbiyoso pa kaysa sa akin, dahil alam niya ang isang bagay na hindi ko alam, na ang sanggol na ipinanganak ay kanya. Ampersand quote, paano mo nga ba nakilala si Migs? Ampersand quote, kaswal kong tanong, hinahalo ang aking sopas. Isang tao mula sa trabaho, sa palagay ko. Bakit mo itatanong? Ampersand quote, curiosity lang. 20 ampersand apos, 5 taon na ang nakalipas.
Kakaiba kung paano ang ilang tao ay nagiging sentro ng ating buhay. Si Migs ay mabuting kaibigan at mahusay na doktor, quote, naisip mo ba kailanman nakaakit-akit siya, quote, ang tanong ay lumabas bago ko pa man mapigilan. Masyadong diretsyo, masyadong kahina-hinala. Tiningnan ako ni Lena ng may malalaking mata. Quote, anong klaseng tanong iyan, quote, nagtatanong lang. Gwapo siya. Hindi kailanman nagpakasal. Palagi kong nakikita iyon nakakaiba, quote, hindi lahat ay kailangang magpakasal para maging masaya, Cardo. At, sa palagay ko ay objectively, kaakit-akit siya, ngunit siya ay aming kaibigan, aming doktor, wala nang iba, quote, sinungaling. Ang salita ay umalingaw sa aking isip, ngunit hindi ko iyon sinabi ng malakas. Sa halip, umiti ako at tumango. Quote, tama ka, kalimutan mo na. Ang anesthesia ay nagpapaisip sa akin ng mga kakaibang bagay, quote. Sa puntong ito, hindi lang ang puso ko ang nadurog, kundi pati na rin ang aking buong pagkatao. Alam kong may malalim na kasinungalingan sa aking buhay. At kinailangan kong malaman ang lahat. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang una mong gagawin? I-comment mo sa ibaba at sabihin kung anong nararamdaman mo habang naririnig mo ang kwento ko. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa susunod na bahagi ng aking kwento. Nang gabing iyon, habang si Lena ay naliligo, mabilis kong hinalughog ang kanyang bag, nakita ko ang sobre na nakatago sa isang panloob na compartment na may zipper na bihirang niyang gamitin. Nanginginig ang aking kamay habang inilalabas ko iyon, binubuksan ng maingat upang maibabalik ko pagkatapos ng hindi niya napapansin. Sa loob ay may 3 pahina. Ang una ay isang opisyal na laboratory report mula sa Sikatuna Genetics Lab na may petsang 2 linggo na ang nakalipas, bago pa ang aking vasectomy. Ang header ay nakasulat, quote, confidential na paternity analysis, quote, ang aking mga mata ay nag-scan sa mga numero at teknikal na termino hanggang sa makita ko ang mahalagang seksyon. Quote, konklusyon, batay sa pagsusuri ng 20 apos, di isang genetic marker, ang posibilidad ng pagiging ama sa pagitan ng Subject A. Miguel Garcia, at Subject B. Marco Reyes, ay 79.9%. Hindi maaaring ibukod ang Subject A bilang biological na ama ng Subject E, quote, ang mga titik ay lumulutang sa harap ng aking mga mata, 79.9%. Halos katiyakan. Hindi ako ang biological na ama ni Marco, siya ay anak ni Migs. Ang ikalawang pahina ay isang sulat kamay mula kay Migs kay Lena na may petsang 1 buwan na ang nakalipas. Quote, Lena, pagkatapos ng 20 apos, 3 taon, sa palagay ko ay oras na upang sabihin ang totoo kina Marco at Cardo. Alam kong sisira ito ng maraming buhay, ngunit ang pamumuhay sa kasinungalingan ay sumisira rin sa atin. Minahal ko ang ating anak mula sa malayo sa loob ng higit sa 2 dekada. Nag-ambag ako sa pinansyal ng lihim. Naroroon ako sa bawat sandali na kaya kong bigyang katwiran. Ngunit gusto ko pa. Gusto kong malaman niya na ako ang kanyang ama, na kilalanin niya ako hindi bilang Tito Migs, kundi bilang Papa. Mahal kita. Palagi kitang minahal at alam kong mahal mo pa rin ako. Ang vasectomy ni Cardo ang perpektong oras. Ito ang tanda ng pagtatapos ng bahaging iyon ng kanyang buhay. Maaari nating simulan ang atin, ng tapat, quote, ang ikatlong pahina ay ang ganap na sumira sa akin. Ito ay isang larawan na nakaimprenta sa mataas na kalidad na photographic paper, na nagpapakita kay Migs 20 apos, 3 taon na ang nakalipas, mas bata, na may buhok pa ring ganap na maitim. Nang walang mga kulay abo na ngayon ay may dignidad na niyang dala, hawak ang isang bagong panganak na sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot ng ospital. Malinaw na si Marco ang sanggol, at ang ekspresyon sa mukha ni Migs ay hindi ang ekspresyon ng isang kaibigan ng pamilya na nagdiriwang ng kapanganakan. Ito ay ang tingin ng isang ama na tinitingnan ang kanyang anak sa unang pagkakataon, isang halo ng pagkamangha, pagmamahal, at sakit na napakatindi na kahit sa pamamagitan ng larawan at 20 apos, 3 taon na distansya. Maramdaman ko ang hilaw na emosyon na nagmumula sa kanyang mga mata. Sa likod ng larawan, na may maingat na sulat kamay ni Lena, nakasulat, quote, Migs kasama si Marco, 15 minuto pagkatapos ng kapanganakan, ang pinakamasaya at pinakamalungkot na sandali ng aking buhay. Mahal kita, ngunit hindi tayo maaaring magkasama.
Patawarin mo ako, ampersand quote, nanginginig ang aking mga kamay ng napakalakas na halos mahulog ko ang larawan. 15 minuto pagkatapos ng kapanganakan. Ako ay nagpapahinga sa ospital sa panahong iyon, pinapahinga si Lena pagkatapos ng panganganak. Malinaw, iyon ang sandali kung kailan pumasok si Migs hindi bilang isang doktor, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang ama na nakakakita sa kanyang anak sa unang pagkakataon. At kinuha ni Lena ang isang larawan upang mapanatili ang sandaling iyon, alam na hindi na iyon maaaring maulit, na si Migs ay kailangang magkunwari na kaibigan lang ng pamilya sa loob ng susunod na 2 dekada. Ibinabalik ko ang lahat sa sobre nang nanginginig ang mga kamay, sinalyuhan iyon ng buo hangga ampersand apos, maaari, at ibinalik iyon sa nakatagong compartment ng bag ni Lena, nang marinig ko ang pagpatay ng shower. Nagmamadali akong bumalik sa kama, ang aking isip ay umiikot sa mga larawan na hindi ko maiwasang makita. Sina Lena at Migs na magkasama, nagtataksil sa akin. Si Marco, ipinaglihi sa pagtataksil na iyon, 20 ampersand apos, si 3 taon ng kasinungalingan na nagpapatong-patong sa 1 ampersand apos, si isa na parang isang bahay na gawa sa baraha na sa wakas ay gumuho. Tinawagan ko si Paolo kinabukasan. Umupo kami sa aking study, ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana, ngunit pakiramdam ko ay nasa dilim ako. Nagsimula akong magkwento, ang aking boses ay paos at hindi matatag. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang pag-uusap na narinig ko sa panahon ng vasectomy, ang lihim na sobre, ang tawag sa telepono ni Lena kay Migs, ang resulta ng ine, ang larawan, ang 20 ampersand apos, ni 3 taon ng kasinungalingan. Si Paolo ay nakinig ng tumataas ang katahimikan, ang kanyang mukha ay dumaan sa gulat, hindi paniniwala, at sa huli, isang ekspresyon na hindi ko ganap na maintindihan. Nang matapos ako, hinintay ko ang kanyang reaksyon. Inasahan ko na sasabog siya sa galit, na ipagtatanggol niya ang kanyang ina, natatanggi siyang maniwala sa isang bagay na napakapangit. Sa halip, huminga ng malalim si Paolo at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Ampersand quote, alam ko po, ampersand quote, bueno, hindi ko alam nang may katiyakan, ngunit pinaghihinalaan ko, ampersand quote, ano, ampersand quote, ang aking boses ay lumabas na parang ungol. Ampersand quote, Papa, hindi po kayo kamukha ni Marco, wala sa amin. At palaging may kakaiba sa kung paano kumilos si Mama at si Migs sa paligid niya, masyadong mapagmasid, masyadong kasangkot. Mga 5 taon na ang nakalipas, nang ako ay 20 ampersand apos, si 3 taong gulang, nasa bahay ako sa panahon ng bakasyon at narinig ko sina Mama at Migs na nag-uusap sa study. Akala nila ay tulog kami. Narinig ko si Migs na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, ampersand apos, ang anak natin ay may karapatang malaman ang katotohanan, ampersand apos, at si Mama ay umiiyak na sinasabi, ampersand apos, huwag pa po, pakiusap, huwag pa. Ampersand apos, ampersand quote, at hindi mo sinabi sa akin, ampersand quote, ang pagtataksil ay naramdaman ng may mga layer. Hindi lang sina Lena at Migs, kundi ngayon ay si Paolo din ay nagtago ng mga lihim. Ampersand quote, ano ang sasabihin ko, Papa? Hoy, sa palagay ko niloko ka ni Mama at hindi mo anak si Marco batay sa isang pag-uusap na kalahati lang ang narinig ko. Wala akong ebidensya at sa totoo lang ayaw kong maniwala. Gusto kong isipin na yon ay aking paranoia, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, palagi kong alam, ampersand quote, alam ko na si Sofia ay walang alam. Siya ay palaging mas malapit kay Mama, mas mapagtiwala. Malamang ay hindi siya kailanman naghinala ng anuman. At si Marco, ampersand quote, naghinto si Paolo. Ampersand quote, iyan ang problema, Papa. Sa palagay ko ay naghihinala din si Marco, o hindi bababa sa nararamdaman niya na mayroong mali. Palagi siyang may koneksyon sa inyo. Hindi sa hindi niya kayo mahal, mahal niya kayo. Ngunit hindi kailanman naging pareho ang relasyon na mayroon kami ni Sofia sa inyo. At kay Migs, ay idolong-idolo ni Marco si Migs. Palagi niyang gusto ang pagtanggap ni Migs ng higit sa inyo. Akala ko ay dahil gusto niyang maging doktor tulad niya, ngunit ngayon nagtataka ako kung walang malay siyang nakaramdam ng koneksyon, ampersand quote, ang pagbunyag ay tumama sa akin na parang suntok. Palagi ngang mas malayo sa akin si Marco. Ibinigay ko iyon sa pagkakaiba ng personalidad. Si Paolo ay palakaibigan tulad ko. Si Sofia ay mapagmahal. Una, harapin niyo sina Mama at Migs agad, humingi ng paliwanag.
Malamang ay magtatapos kayo sa diborsyo at sisirain ang 20% apos ni 2 taon ng buhay ni Marco nang matuklasan niya na ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ay kasinungalingan. Pangit ang pagpipiliang iyon, quote, sumasang-ayon ako, quote, pangalawang opsyon. Wala kang sasabihin. Patuloy ka na parang walang alam. Hayaan sina Mama at Ian Miggs na sabihin sa'yo kapag handa na sila, tulad ng tila plano nilang gawin. Magkunwari kang nagulat. Iyan ay ginagawa akong kasapakat sa kasinungalingan, quote, pangatlong opsyon. Imbestigahan palalo, mangalap ng mas maraming ebidensya, alamin kung gaano katagal nagtagal ang relasyon, kung isang beses lang o isang matagal na relasyon, gaano karaming pera ang ibinigay ni Miggs kay Marco ng lihim. Buuin ang isang kumpletong kaso bago ka humarap, quote, ang pagpipiliang iyon ay sumasalamin sa aking pagsasanay bilang isang accountant. Huwag kailanman humarap ng walang kumpletong datos. Quote, paano mo iminumungkahi na imbestigahan ko, quote, kumuha ng pribadong investigador. O mas mabuti pa, hayaan mo akong tulungan ka. Ako ay isang engineer. Alam ko kung paano maghanap ng mga record, maghanap ng mga trail ng papel, at makapagtanong ako na hindi mo kayang gawin ng walang pagtaas ng paghihinala. Quote, isipin mo ito, anong klaseng mga tanong? Quote, maaari akong kaswal na makipag-usap kay Marco, tanungin siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, ang kanyang mga relasyon, tingnan kung may nabanggit siya tungkol kay Ian Miggs. Maaari kong imbestigahan ang mga scholarship na nagbayad sa kanyang universidad, maaari kong suriin ang mga financial records. May access ka sa mga bank accounts ni Mama, di ba? Mayroon kaming shared accounts, ngunit mayroon din siyang personal accounts na binuksan niya taon na ang nakalipas. Palagi niyang sinasabi na mahalaga na ang bawat isa ay magkaroon ng kaunting pinansyal na kalayaan. Tiyak ako na sa mga personal accounts na yon, makikita namin ang mga transfer mula kay Ian Miggs o regular na deposito na hindi niya maipaliwanag, quote, tama siya. At bigla kong napagtanto ang isa pang bagay. Quote, Paulo, naaalala mo ba mga 10 taon na ang nakalipas nang ipilit ng iyong ina na kailangan naming i-update ang aming mga testamento, quote, malabo. Bakit po, quote, dahil sa testamento na yon, ipinilit niya na kung may mangyari sa akin, si Ian Miggs ang pangalanan bilang legal na tagapag-alaga ni Marco. Hindi para sa inyong lahat, para lang kay Marco. Sabi niya, dahil si Sofia ay matanda na at ikaw ay halos nasa hustong gulang na, ngunit si Marco ay menor de edad pa. Tila makatwiran sa panahong iyon. Ngunit ngayon ay tila tinitiyak niya na ang biological na ama ni Marco ang makakakuha ng legal na kustodiya kung mamatay ako, quote, eksakto, quote, isa pang piraso ng puzzle ang nagkakabit-kabit. Gaano pa karami ang hindi ko napansin? Ilang iba pang mga desisyon na ipinakita ni Lena bilang makatwiran ay talagang tungkol sa pagprotekta sa kanyang lihim. Yumuko si Paulo. Quote, Papa, mayroon pa kayong kailangan isaalang-alang. Kung haharapin niyo ito at magtapos sa diborsyo, maaaring kunin ni Mama ang kalahati ng lahat. Ang iyong negosyo, ang bahay, mga ipon, 30 taon ng kasal ay nagbibigay sa kanya ng malaking legal na karapatan. Quote, wala akong pakialam sa pera. Quote, dapat may pakialam ka. Hindi para sa iyo, kundi dahil kung sina Mama at Ian Miggs ay magtatapos na magkasama, na tila ang kanilang plano, karaniwang pinupundohan mo ang kanilang masayang buhay na magkasama gamit ang iyong pera. Gusto mo ba talaga yon? Quote, hindi ko yon naisip. Ang imahe ni Lena at Miggs na namumuhay ng komportable gamit ang aking pera habang pinoproseso ko ang pagtataksil ay nakasusuka. Quote, kaya, ano ang iminumungkahi mo? Quote, iminumungkahi ko na laruin natin ang parehong laro na nilalaro nila sa loob ng 20% apos, 3 taon, mga sekreto, pagpaplano, pagprotekta sa iyong interes habang nalaman mo ang buong katotohanan. At kapag sa wakas ay humarap ka, at dapat kang humarap, Papa, dahil karapat-dapat ka sa mga sagot, gagawin mo iyon mula sa posisyon ng lakas, hindi ng kahinaan, quote, sa loob ng sumunod na linggo. Habang nagkunwari akong patuloy na nagpapagaling mula sa vasectomy, sina Paolo at ako ay naging kasabwat sa isang investigasyon na nagbubunyag ng mas malalim na layer ng panlilinlang.
Dumating si Paolo upang bisitahin ako upang tumulong sa mga gawain sa bahay na hindi ko kayang gawin, na nakita ni Lena na nakakagaling na ang kanyang anak ay napakamatyaga. Nang hindi niya namamalayan na ang bawat pagbisita ay isang strategic planning session, kung saan ibinahagi namin ang mga pagtuklas na naglalarawan ng isang lalo pang nakakagulo na larawan ng nakaraang 20% apos, si 3 taon. Kumuha ako ng diskretong pribadong investigador na inirekomenda ng isang kapwa-abogado, isang dating detective na nagngangalang Mang Ben de la Cruz, na dalubhasa sa mga kaso ng infidelity at financial fraud. Binigyan siya ng mga pangalan, petsa, bank accounts, lahat ng kailangan niya upang makabuo ng isang dokumentadong kaso na hindi lamang umaasa sa ninakaw na sobre at mga narinig na pag-uusap. Dumating ang mga unang resulta 3 araw pagkatapos. Natuklasan ni Mang Ben ang mga personal na account ni Lena, na alam kong umiiral, ngunit hindi ko kailanman sinubaybayan dahil lubos akong nagtitiwala sa aking asawa. Gaano ako katanga? Sa mga account na yon, nakita niya ang regular na buwanang deposito na 15,000 sa loob ng nakaraang 15 taon, mga deposito na nagmula sa isang account na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Veridian Medical Services Inc. Na pagkatapos ng mas maraming investigasyon ay lumabas na isang shell company na ganap na kontrolado ni Ea Migs Garcia. 15,000 buwan-buwan sa loob ng 15 taon. Ginawa ko ang kalkulasyon ng otomatiko, iyan ay 2,700,000, halos 3 milyon na ibinigay ni Migs kay Lena ng lihim, at marahil ay mas marami pa bago iyon, sabi ni Paolo. Sinusuri ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Ben quote. Ang mga record na ito ay bumalik lamang ng 15 taon dahil ang mga account ay binuksan noong panahong iyon, ngunit taya ko na mayroong mga arrangement bago pa. Quote, para saan kailangan ni Lena ang pera na yon? Hindi siya kailanman humingi sa akin ng anuman. Mayroon kaming joint accounts na may sapat na pondo. Itinuro ni Mang Ben, isang taong may 50 taong gulang na may kalbo na buhok at palaging may pagdududang ekspresyon, ang isa pang seksyon ng report. Quote, Ginoong Reyes, hindi na natili ang perang iyon sa mga account ng inyong asawa. Tignan niyo ang mga withdrawal at transfer. Lahat ay napunta sa isa pang account. Isang investment account sa pangalan ni Marco Reyes, na itinatag ng siya ay mag-18 taong gulang, quote, quote, kinuha ko ang mga papel, sinusuri ang mga numero. Tama nga, bawat piso na idinadeposito ni Migs sa account ni Lena, sa huli ay napunta sa account ni Marco. Nagtatayo sila ng trust fund para sa kanya. Quote, isang malaking trust fund, quote, kinumpirma ni Mang Ben quote, sa orihinal na deposito kasama ang compounded interest sa loob ng maraming taon. Ang account na iyan ay mayroon ng humigit kumulang 3,500,000. Malamang ay hindi alam ni Marco na umiiral iyan, quote, mahinang sipol ni Paolo. Quote, 3,500,000, sapat upang bayaran ang medical school ng ganap, kasama ang paunang kapital upang magbukas ng sariling practice balang araw. Si Migs ay naglaan para sa kanyang anak, quote, sabi ko ng may kapaitan, quote, sa lahat ng paraan na kaya niya nang hindi ibinubunyag ang katotohanan. Ang mga scholarship sa universidad, ang mga regalo, at ngayon ito, quote, mayroon pa, quote, sabi ni Mang Ben, inilabas ang isa pang set ng mga dokumento. Quote, inimbestigahan ko ang si Katuna Genetics Lab na Diumano ay nagbigay ng mga scholarship kay Marco. Walang record ng legal na inkorporasyon para sa foundation na yon. Ito ay isa pang shell entity na kontrolado ni Ea Migs. Karaniwan ay gumawa siya ng peking foundation upang magpasa ng pera kay Marco nang hindi mukhang personal. Quote, legal ba yan? Quote, technical. Kung iulat niya ang mga buwis ng tama, ngunit tiyak na mapanlin lang iyan. At mayroon pang mas kawili-wili, quote, inilabas ni Mang Ben ang mga larawan, mga surveillance footage ni Migs na pumapasok at lumalabas sa isang apartment building. Quote, si Ian Migs ay may-ari ng isang apartment sa Emerald Tower sa sentro. Marangyang apartment, 2 kwarto, tanaw ang parke. Binili niya iyan 8 taon na ang nakalipas. Quote, at ano ang espesyal doon? Single siya. Malamang ay gusto niya ng magandang lugar. Quote, ang espesyal ay mayroon ang inyong asawa ng mga susi sa apartment na yon. At regular siyang bumibisita doon 2 beses sa isang linggo sa loob ng nakaraang 8 taon. Quote, huminto ang mundo.
Ampersand quote, ano, ampersand quote, ipinakita ni Mang Ben ang mas maraming larawan. Si Lennon, ampersand quote, hindi kailanman natapos ang relasyon, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, hindi lang iyon 20 ampersand apos, si 3 taon na ang nakalipas nang siya ay mabuntis. Nagpatuloy iyon sa buong kasal namin, ampersand quote, ganoon niya sa tingin ko, ampersand quote, kinumpirma ni Mang Ben, ampersand quote, batay sa mga pattern ng pagbisita at mga larawan. Ang inyong asawa at si Ia Migs ay nagpatuloy sa isang aktibong ekstramarital na relasyon sa loob ng hindi bababa sa nakaraang 8 taon, marahil ay mas matagal pa. Dokumentado ko lamang kung hanggang saan umaabot ang mga security records ng gusali. Ampersand quote, inilagay ni Paolo ang kanyang kamay sa aking balikat. Ampersand quote, Papa, patawad. Alam kong nakakawasak ito, ampersand quote, napakawasak. Tiningnan ko ang mga larawan. Si Lena na pumapasok sa gusaling iyon na may ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na kinikilala ko dahil iyon din ang ibinigay niya sa akin nang umuwi ako pagkatapos ng trabaho. Maliban na tila ang ngiting iyon ay hindi lang para sa akin, kundi para din sa kanya. Sa loob ng 8 taon, si Lena ay namumuhay ng 2 buhay. Asawa sa akin, kalaguyo kay Migs. Paano ako naging bulag, ampersand quote, dahil nagtiwala ka sa kanya, ampersand quote, sabi ni Paolo ng banayad. Ampersand quote, dahil pagkatapos ng 30 taon, wala kang dahilan upang maghinala, dahil karamihan sa mga tao ay tapat at ipinapalagay na ganoon din ang iba, ampersand quote, umubo si Mang Ben ampersand quote. Mayroon pang isang komplikasyon na kailangan ninyong malaman. Inimbestigahan ko ang mga medical na record, hindi legal, huwag itanong kung paano. At natuklasan ko ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa vasectomy ni Ginoong Reyes, ampersand quote, ano ang tungkol doon, ampersand quote, hindi ito ginawa ng tama ni E. Migs, sinadya, ampersand quote, ano ang ibig sabihin niyan, ampersand quote, ibig sabihin, kapag ang isang mahusay na siruhano ay gumagawa ng vasectomy, pinuputol at sinisilyuhan ang vas deferens, ang mga tubo na nagdadala ng sperm. Ito ay isang simpleng pamamaraan na may 79% rate ng tagumpay. Ngunit ayon sa mga surgical records na nakuha ko, bahagya lang na pinutol ni Ea Migs ang isa sa mga duct. Ang vasectomy ninyo ay halos tiyak na mabibigo. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, kapag pumunta kayo para sa follow-up analysis, matutuklasan nyo na fertile pa rin kayo. Ampersand quote, ang gulat ay nagpatigil sa akin sa loob ng ilang segundo. Ampersand quote, sinabotahin niya ako. Ampersand quote, ganoon nga sa tingin ko. Ang aking teorya. Gusto ni Ea Migs na mabigo ang vasectomy upang lumikha ng isang krisis. Kapag nalaman niyo na fertile pa rin kayo pagkatapos ng pamamaraan, kailangan niyong bumalik para sa isa pa. Mas maraming anesthesia, mas maraming pagkakataon para sa mga pagkakamali. O marahil ang plano ay iba. Marahil ay gusto nilang isipin niyo na sterile kayo kahit hindi, lumilikha ng posibilidad ng aksidenteng pagbubuntis na magpapatunay ng infidelity, ampersand quote, dahan-dahang sabi ni Paolo, ampersand quote. Gusto nilang mabigo ang vasectomy bilang dahilan upang sa wakas ay ibunyag ang katotohanan. O, dahil hindi naman gumana ang vasectomy, mayroon akong kailangan sabihin sa iyo tungkol kay Marco. Gawin itong mukhang ang oras ay medikal na pagkakataon sa halip na sinadyang pagpaplano, ampersand quote, napakabaluktot, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, napakatalino, ampersand quote, itinama ni Mang Ben ampersand quote, at posibleng kriminal, sinadyang medikal na pagsabotahe. Ito ay malaking kapabayaan. Maaari mong idemanda si Ea Migs at malamang ay manalo ng milyon-milyon sa pinsala. Ampersand quote, wala akong pakialam sa pera. Ampersand quote, ngunit kahit na sinasabi ko yon, alam kong hindi yon ganap na totoo. Wala akong pakialam sa pera para sa pera mismo, ngunit may pakialam ako sa hustisya. May pakialam ako na magbayad si Migs para sa kanyang ginawa. Hindi lang ang relasyon, hindi lang ang pagpapalaki ng anak ng lihim, kundi ang aktibong medikal na pagsabotahe. Nilabag niya ang kanyang panunumpa sa medisina. Ginamit niya ang kanyang posisyon ng tiwala upang manipulahin ako. Ampersand quote, kumusta si Marco? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, may nalaman ka ba tungkol sa nalalaman niya? Ampersand quote, sumingit si Paolo. Ampersand quote, nakausap ko siya kahapon. Kaswal, tulad ng iminungkahi ko, tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng pagtatapos ng medisina.
Binanggit niya na inalok siya ni Ea Migs ng partnership sa kanyang practice. Sabi niya, palagi niyang gustong magtrabaho kasama si Tito Migs dahil hinahangaan niya ito. Quote, may napansin ka bang kahinahinala? Anumang indikasyon na naghihinala siya, quote, sa katunayan, nang banggitin ko kung gaano sila kalapit ni Ea Migs, naging kakaiba si Marco. Sabi niya, bueno, naiintindihan ni Migs ang medisina sa isang paraan na hindi kailanman maiintindihan ni Papa. Sinabi niya iyon nang may ganitong tono. Hindi ito malupit, ngunit tiyak na may distansya doon. Na parang nakikita kanya, hindi ko alam, bilang isang estranghero sa kanyang tunay na landas, quote. 18 buwan pagkatapos ng mapaminsalang hapunan na iyon, nakatayo ako sa hagdanan ng courthouse. Pinapanood si Ea Migs Garcia na lumabas na ineskortan ng mga security guard habang ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong at ang mga kamera ng telebisyon ay kumukuha ng bawat sandali ng kanyang pampublikong kahihiyan. Ang paglilitis para sa medikal na kapabayaan ay tumagal ng 3 linggo, kung saan ang bawat marumi na detalye ng kanyang relasyon kay Lena, ang bawat lihim na paglipat ng pera, ang bawat kasinungalingan na pinanatili niya sa loob ng 20 apos, 3 taon, ay inilantad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng legal na pagsusuri. Ang hurado ay nagde-deliberate lamang ng 4 na oras bago bumalik na may pasya, guilty sa sinadyang medikal na pagsabotahe, na may pinsala na iginawad na 3 milyon, kasama ang 700,000 na punitive damages. Halos 3,700,000 sa kabuuan na kailangang bayaran ni Migs sa akin, pera na malamang ay pipilitin siyang ibenta ang kanyang medical practice, ang kanyang marangyang apartment. Lahat ng itinayo niya sa loob ng mga dekada ng karera bilang isang respetadong doktor, isang karera na ngayon ay ganap ng nawasak. Ngunit ang pera ay pangalawa lamang kumpara sa isa pang kahihinatnan. Ang State Medical Board ay permanenteng binawi ang kanyang lisensya. Hindi na kailanman muling magpa-practice ng medisina si Ea Migs Garcia. Ang taong inilaan ang kanyang buhay sa pagpapagaling ay ngayon ay nawasak sa profesional dahil sa kanyang desisyon na gamitin ang kanyang posisyon sa medikal upang sabotahe ang isang pasyente, sabotahe ako, bilang bahagi ng isang baluktot na plano upang sa wakas ay hayagang maangkin ang kanyang biological na anak at ang babaeng mahal niya. Quote, ano ang pakiramdam, Ginoong Reyes? Quote, sigaw ng isang reporter, inilapit ang mikropono sa aking mukha. Quote, hustisya pagkatapos ng 20 apos, 3 taon ng panlilinlang, quote, pakiramdam ko ay isang bagong simula, quote, sagot ko. At iyon ang totoo. Ang paglilitis sa medikal na kapabayaan ay ang unang piraso lamang. Ang diborsyo ay nasa proseso pa rin, nakatakdang dumating sa korte sa loob ng 2 buwan. At ang paglilitis na iyon ay nangakong magiging mas brutal pa, dahil si Lena ay pinaglalaban ang bawat sentimo. Nagtatalo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na karapat-dapat siya sa kalahati ng lahat ng naipon namin sa loob ng 30 taon ng kasal, anuman ang kanyang 20 apos, 3 taon na relasyon. Quote, ang hustisya ay hindi nagbubura ng sakit, quote, patuloy ko. Quote, ngunit tiyak nitong natiyak na ang mga taong nagtaksil sa iyo ay haharap sa tunay na kahihinatnan. Quote, sina Paolo at Sofia ay nakatayo sa likuran ko, isang nagkakaisang suporta. Naroon din si Marco. Bumalik siya sa bahay 3 linggo pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap sa sala. At bagaman komplikado pa rin ang mga bagay sa pagitan namin, dahan-dahan naming binubuo muli ang isang bagay na kahawig ng relasyon ng ama at anak. Huminto siya sa pagtawag sa akin ng Cardo at bumalik sa Papa, bagaman ngayon ang salita ay may ibang bigat. Alam na ito ay isang titulong nakuha sa pamamagitan ng 20 apos, ni 2 taon ng presensya sa halip na otomatikong biological na karapatan. Quote, ipinagmamalaki ka namin, Papa, quote, sabi ni Sofia, hinawakan ang aking kamay. Quote, alam kong impyerno ito, ngunit nanatili kang matatag, quote, hindi ako mabubuhay nang wala kayong 3, quote, sagot ko ng tapat. Quote, ang pagkakaroon ng aking mga anak, ang 3, dahil si Marco ay mananatili pa ring aking anak anuman ang sabihin ng Iene, na naninirahan sa bahay sa loob ng 18 buwan na ito ay parehong hamon at kaligtasan. Kinailangan naming muling pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng maging pamilya kapag ang mga pundasyon ay nabunyag na itinayo sa mga kasinungalingan. Ngunit lumabas kami sa kabilang panig na mas malakas, o hindi bababa sa mas matapat, quote.
Isang linggo pagkatapos ng pulong na yon kay Atty. Joe Lim, tinawagan ako ni Marco. Maaari ba akong dumaan? Quote, alam ba nina Lena at Migs na tumatawag ka? Quote, hindi. Ito ay ako lang. Kailangan kong maintindihan ang ilang bagay. Quote, sige, dumating ka kung kailan mo gusto. Quote, dumating si Marco isang oras pagkatapos. Mukha siyang masama. Malalim na eyebags, magulo ang buhok, lukot ang damit na parang nakatulog siya na suot iyon. Umupo kami sa sala kung saan 2 linggo lang ang nakalipas ay nagkaroon kami ng mapaminsalang hapunan na yon. Quote, gusto mo bang uminom? Quote, alok ko. Quote, hindi, kailangan ko lang magsalita. Quote, huminga siya ng malalim. Quote, ginugol ko ang nakaraang linggo sa apartment ni Migs kasama si Mama, pinapanood silang magkasama. At kakaiba, Papa. Talagang kakaiba. Inaakala ko. Kumilos sila na parang mga teenagers na in love, palaging nagkakahawakan, nagtatawanan sa mga internal na biro, kumilos na parang sa wakas ay malaya sila pagkatapos ng maraming taon ng pagkakakulong. At patuloy akong nag-iisip, ito ba ang isinakripisyo nila sa aking normal na pagkabata, ang aking karapatang malaman ang aking tunay na ama, ang kasal ni Mama sa inyo, quote, sa palagay ko, quote, at ang punto ay, dapat akong masaya, di ba? Sa wakas ay kilala ko ang aking biological na ama. Sa wakas ay naintindihan ko kung bakit palagi akong nakaramdam ng kakaiba, dahil hindi ko kailanman nagkaroon ng koneksyon sa inyo na mayroon sina Paolo at Sofia. Dapat akong makaramdam ng kumpleto, ngunit hindi ko maramdaman. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako, dahil kayo ay pinagtaksilan din namin sa iba si ibang paraan. Si Mama ay patuloy na sinasabi na ginawa nila ito upang protektahan ako, na ang paglaki sa isang buong pamilya ay mas mahusay kaysa sa pagiging anak ng diborsyo. Ngunit alam mo ba? Mas gusto ko sanang malaman ang katotohanan. Mas gusto ko sanang lumaki na pupunta sa pagitan ng 2 bahay, ngunit alam kung sino talaga ang aking ama, kaysa mabuhay sa kasinungalingang ito sa loob ng 20 ni 2 taon, quote. Sumasang-ayon ako, quote, at si Migs ay patuloy na sinusubukang kumonekta sa akin, sinasabi ang mga bagay tulad ng, sa wakas ay maaari na tayong magkaroon ng tunay na relasyon, ama at anak, ngunit huli na para doon. Hindi ka pwedeng bigla na lang lumitaw pagkatapos ng 20 ni 2 taon at magdesisyon na maging papa. Hindi ganoon ang takbo, quote, hindi ganoon ang takbo, quote, tiningnan ako ni Marco ng diretsyo sa unang pagkakataon. Quote, gusto kong malaman nyo ang isang bagay. Alam kong hindi ako ang biological na anak ninyo. Alam kong marahil ay kinasusuklaman nyo ako ngayon dahil ako ang kinakatawan ng pagtataksil ni Mama. Pero Cardo, kayo ang aking ama sa lahat ng mahahalagang paraan sa loob ng 20 ni 2 taon at labis akong nanghihinayang na nalaman nyo ang katotohanan sa ganitong paraan, quote. Ang mga salita ay sinira ako ng higit sa inaasahan ko. Quote, hindi kita kinasusuklaman, Marco. Galit ako sa iyong ina at kay Migs, ngunit ikaw ay isang bata. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito, quote, kaya bakit pakiramdam ko ay nawala ko ang aking ama, quote, dahil hindi mo ako nawala. Narito lang ako, ngunit gusto mo pa rin ako, alam mo na hindi tayo iisang dugo, quote, ang tanong ay nanatili sa pagitan namin at nalaman ko na sa kabila ng lahat, ang pagtataksil, ang galit, ang sakit, ang sagot ay simple. Mahal pa rin kita. Dahil ang pag-ibig ng isang ama ay hindi lang biology, ito ay tungkol sa 20 ni 2 taon ng pagiging naroon. At hindi iyan mabubura dahil lang ngayon alam ko na ang totoo tungkol sa kung sino ang naglihi sa'yo. Nagsimulang umiyak si Marco. Malalim at nanginginig na hikbi. Quote, ayaw kong manirahan kay Mama at Migs. Hindi ko kayang tingnan silang magkasama. Ngunit kung babalik ako dito, ano ang mararamdaman nyo? Kaya nyo pa ba akong tingnan nang hindi nakikita ang relasyon ni Mama? Quote, sa totoo lang, hindi ko alam, ngunit gusto kong subukan. Kung gusto mong umuwi, may kwarto para sa'yo. Sina Paolo at Sofia ay magiging maayos doon. Hayaan mo akong asikasuhin ang iyong mga kapatid. Mahal ka rin nila, quote, pinunasan ni Marco ang kanyang mga mata.
Ampersand quote, mayroon pa ba kayong kailangan malaman? Ampersand quote, sina Mama at Migs ay nagpaplanong magpakasal. Sa sandaling matapos ang diborsyo, bumili na si Migs ng singsing. Ampersand quote, ang balita ay dapat sanang nagwasak sa akin. Sa halip pakiramdam ko ay walang laman. Nga. Sa wakas ay makukuha niya ang gusto niya, ngunit napakasama na magpakasal sa lalaking niloko mo sa loob ng 20 apos, si 3 taon. Paano iisipin ni Mama na okay yan? Ampersand quote, ang iyong ina ay nagbibigay katwiran sa kanyang mga desisyon sa loob ng mga dekada. Hindi na siya titigil ngayon. Demanda ka rin niya para sa mas maraming pera sa diborsyo. Sabi niya, karapat-dapat siya sa kalahati ng lahat anuman ang relasyon. Ampersand quote, alam ko na. Sinabi na sa akin ng aking abogado. At lalaban tayo. Pareho silang, siya at si Migs, ay magbabayad para sa kanilang ginawa. Ampersand quote, mabuti, ampersand quote, sabi ni Marco ng matapang. Ampersand quote, dapat silang magbayad, ampersand quote. Ang diborsyo ni Lena at ako ay umabot sa paglilitis 8 linggo pagkatapos. Tama ang hula ni Atty. Joe Lim na magiging pangit ito. Ngunit walang makapaghanda sa akin sa pagkasira ng kalooban sa pagdinig kay Lena sa witness stand kasama ang kanyang abogado na ginagabayan siya sa isang maingat na binuong salaysay na naglalarawan sa kanya hindi bilang isang taksil na mangangalunya, kundi bilang isang biktima ng isang emosyonal na walang asawa na nagtulak sa kanya sa mga bisig ng ibang lalaki. Ampersand quote, ako ay nag-iisa, ampersand quote, sumaksi si Lena, ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Mga luha na maaaring totoo o inarte, hindi ko na kayang sabihin. Ampersand quote, si Cardo ay palaging naglalakbay. Kapag siya ay nasa bahay, abala siya sa kanyang trabaho. Pakiramdam ko ay isang nag-iisang ina na nagpapalaki ng 2 anak at malapit na 3 nang walang suporta. Naroon si Migs. Nakita niya ako, pinakinggan niya ako, pinakaramdam niya sa akin na ako ay pinahahalagahan. Ampersand quote, at ang pagbubuntis kay Marco. Ampersand quote, tanong ng kanyang abogado. Isang babae na may 40 taong gulang na may designer suit at isang ekspresyon ng kinakalkulang simpatya. Ampersand quote, nang malaman niya na si Migs ang ama, alam niyang posible yon. Si Cardo ay wala sa panahon ng paglilihi, ngunit gusto niyang maniwala na kay Cardo iyon dahil iyon ang ibig sabihin na ang aming pamilya ay mananatiling buo. Nang kumpirmahin tiyak, ginawa ni Migs ang paternity analysis ng 3 araw pa lang si Marco. Ipinakita ng mga resulta ang 79.9% na posibilidad na si Migs ang ama. At nagpa siya kayong hindi sabihin sa inyong asawa, ampersand quote, nagpa siya akong protektahan ang aking pamilya. 6 na taong gulang si Paolo. 3 taong gulang si Sofia. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na nagkakawatak-watak ang kanilang pamilya dahil ang kanilang ina ay nagkamali sa panahon ng matinding pag-iisa, ampersand quote, tumayo si Atty. Joe Lim upang mag-cross-examine ng may ekspresyon na kayang palamigin ang impyerno. Ampersand quote, Ginang Reyes, tinatawag mo ang iyong 20 apos, si 3 taon na relasyon kay Ian Migs na ampersand apos, isang pagkakamali sa panahon ng matinding pag-iisa, ampersand apos. Ngunit mayroon kaming ebidensya ng larawan na bumibisita kayo sa apartment ni Ian Migs 2 beses sa isang linggo sa loob ng 8 taon. Ang 8 taon ng pagbisita 2 beses sa isang linggo ay bumubuo ng isang ampersand apos, sandali ampersand apos, ampersand quote, nag-atubili si Lena. Ampersand quote, komplikado ang relasyon, ampersand quote, sinubukan naming tapusin ito ng maraming beses, ngunit ano, ampersand quote, ngunit mas mahal mo si Ian Migs kaysa sa iyong asawa. Mahal ko kayong dalawa sa iba ampersand apos, si ibang paraan. Mahal mo siya ng sapat upang hayaan siyang sabotahe ang vasectomy ng iyong asawa, ampersand quote, hindi ko alam na gagawin niya yon. Nang sabihin niya sa akin pagkatapos, nagulat ako, ampersand quote, sobrang gulat na iniulat mo siya sa mga medical na otoridad, ampersand quote, hindi ako. Komplikado ito, ampersand quote, Ginang Reyes, alam mo ba na si Ian Migs ay naglilipat ng 15,000 buwan-buwan sa iyong account sa loob ng 15 taon, ampersand quote, para kay Marco yon, para sa kanyang kinabukasan, ampersand quote, at sa tingin mo ay nararapat na tanggapin ang halos 2,700,000 mula sa iyong kalaguyo nang hindi sinasabi sa iyong asawa, sa palagay ko.
Naisip ko na karapat-dapat si Marco sa pinansyal na suporta mula sa kanyang biological na ama, habang sabay na pinapayagan ang iyong asawa na magbayad para sa nagpatuloy ang proseso sa loob ng 2 pang linggo. Testimonya ni na Paolo at Sofia tungkol sa kung paano sinira ng pagtataksil ng kanilang ina ang pamilya. Testimonya ni Mang Ben de la Cruz, ang pribadong investigador, tungkol sa ebidensya na nakalap niya. Testimonya ng mga forensic accountant tungkol sa kung magkano talaga ang halaga ng pagpapalaki kay Marco sa loob ng 20% apos, ni 2 taon, at sa wakas, ang aking sariling testimonya. Inihanda ako ni Attorney Joe Lim ng lubusan, ngunit walang makapaghanda sa akin sa pag-upo sa witness stand na iyon at isalaysay sa isang silid na puno ng mga estranghero ang pinakamasakit na detalye ng aking buhay. Ang sandali nang marinig ko si Migs na utusan ang nurse na ibigay ang sobre kay Lena ng lihim, ang gulat sa pagtuklas na hindi ko biological na anak si Marco, ang pagkawasak sa pagtingin sa mga larawan ng aking asawa na pumapasok sa apartment ng kanyang kalaguyo 2 beses sa isang linggo sa loob ng maraming taon. Quote, ano ang naramdaman nyo? Quote, tanong ni Atty. Joe Lim, quote, nang matuklasan ninyo na pinalaki ninyo ang anak ni Migs bilang inyo sa loob ng 20% apos, ni 2 taon, quote, parang ang aking buong buhay ay isang kasinungalingan. Quote, sagot ko, nabasag ang aking boses sa kabila ng aking pagsisikap na manatiling kalmado, quote, na parang ang bawat sandali ng pagmamahal ng isang ama na naramdaman ko para kay Marco, bawat laro ng basketball, bawat gabi na tumutulong sa homework, bawat yakap ay itinayo sa isang maling pundasyon. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ang mga sandaling iyon ay totoo para sa akin. Mahal ko si Marco, mahal ko pa rin siya. Hindi binabago ng biology ang 20% apos, ni 2 taon ng pagiging ama niya, quote, at ang inyong asawa. Ano ang nararamdaman niyo sa kanya ngayon? Quote, hindi na siya ang aking asawa. Sa aking isip, ang aming kasal ay natapos sa sandaling pinili niyang makipagtalik kay Migs Garcia. Ang katotohanan na nagpatuloy ang relasyon sa loob ng 20% apos, 3 taon, na tumanggap siya ng milyon-milyon sa mga lihim na bayarin, na nakipagsabuatan siya upang itago sa akin ang katotohanan tungkol sa pagiging ama ng aking anak, ang mga bagay na iyon ay hindi mga pagkakamali. Iyan ay mga sinadyang desisyon na inulit sa loob ng higit sa 2 dekada. Walang posibleng pagkakasundo doon, quote, ang pasya ng hurado ay dumating pagkatapos ng 6 na oras ng pagde-deliberate, paghahati ng ari-arian 70 paghahati 30 pabor sa akin, sa halip na ang karaniwang 50 paghahati 50. Tatanggap si Lena ng humigit kumulang 3 milyon, sapat upang mabuhay ng komportable, ngunit malayo sa kalahati ng lahat ng naipon namin. Ipinag-utos din ng hurado na ibalik ni Lena ang 500,000 para sa gasto sa pagpapalaki kay Marco. Kinikilala na sinadya niyang pinayagan akong magbayad para sa pagpapalaki ng anak ng ibang lalaki. Nang basahin ang pasya, nakita ko si Lena na gumuho sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ang bahagi ng akin, ang bahagi na nagmahal sa kanya sa loob ng 30 taon, ay gustong aliwin siya, ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahagi na niloko at pinagsinungalingan sa loob ng 20% apos, 3 taon, ay nakaramdam lamang ng makatwirang kasiyahan. Si Migs ay nasa gallery, pinapanood ang pinansyal na pagkawasak ng babaeng mahal niya. Pagkatapos ng pasya, nakita ko siyang iniabot ang kamay kay Lena, ngunit marahas siyang inalis nito. Narinig ko pagkatapos, sa pamamagitan ni Marco, na sina Lena at Migs ay nagtapos ng kanilang relasyon 2 linggo pagkatapos ng pasya ng diborsyo. Malamang, nang hindi na makapagbigay ng pinansyal si Migs, dahil nawala ang kanyang lisensya sa medisina at nahaharap sa pagkalugi dahil sa aking kaso ng medical na kapabayaan. At nang mapagtanto ni Lena na ang kanyang malaking pag-ibig ay nagdulot sa kanya ng kanyang kasal, kanyang pamilya, at milyon-milyong piso, mabilis na nawala ang romansa. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng mapaminsalang hapunan na yon, matagpuan ko ang aking sarili sa hardin ng aking bahay. Ang bahay na ngayon ay ganap na sa akin pagkatapos ng diborsyo. Pinapanood si Marco na magtapos ng medical school. Nakumpleto niya ang kanyang edukasyon, ngunit tinanggihan ang alok na makipagsosyo sa practice ni Migs na hindi na umiiral pa, at sa halip ay tinanggap ang residency sa isang ospital sa kabilang panig ng bansa, isang bagong simula, malayo sa mga labi ng aming nawasak na pamilya. Quote, ipinagmamalaki ka namin, Marco, quote, sabi ko habang naghahanda kami para sa kanyang graduation party.
Ampersand quote, sa kabila ng lahat, ang pagbunyag, ang paglilitis, ang kaguluhan, nakumpleto mo ang medical school ng may karangalan. Ampersand quote, hindi ko magagawa ito kung wala kayo, Papa. Ampersand quote, sagot niya. Ginagamit ang titulo ngayon ay may mas malalim na kahulugan dahil sa halos nawala at pagkatapos ay sadyang ibinalik. Ampersand quote, nang gumuho ang lahat, maaari ninyo akong tinanggihan. Maaari ninyo akong sinabihan na hindi ninyo problema dahil hindi ako ang inyong biological na anak. Ngunit hindi ninyo ginawa. Andyan pa rin kayo. Binayaran niyo pa rin ang huling taon ko. Mahal ninyo pa rin ako. Ampersand quote, palagi ko kang mamahalin. Ampersand quote, sina Paolo at Sofia ay sumama sa amin sa hardin, nagdadala ng mga dekorasyon para sa graduation party. Pareho silang nagpatuloy sa kanilang buhay. Si Paolo, kamakailan ay engaged kay Bianca, si Sofia naman ay nasa isang seryosong relasyon sa isang kapwa-guro. Ang pamilya na muli naming binuo mula sa mga abo ng pagtataksil ni Lena ay mas maliit, mas may peklat, ngunit, sa isang paraan, mas malakas dahil nakaligtas sa pagsubok. Ampersand quote, si Mama, darating ba? Ampersand quote, tanong ni Sofia, nagtatanong ng tanong na iniiwasan namin. Umiling si Marco. Ampersand quote, sinabi ko kay Mama ang tungkol sa graduation, ngunit sinabi niyang magiging masyadong awkward. Ayaw niyang mapalapit kay Papa o sa inyo, sa palagay ko, dahil galit pa rin kayo sa kanya. Ampersand quote, dapat lang, ampersand quote, bulong ni Paolo. Ampersand quote, kumusta siya? Ampersand quote, tanong ko, nagulat sa pagtuklas na pinahahalagahan ko pa rin ang sagot. Ampersand quote, nag-iisa, mapait. Nakatira sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho bilang part-time tutor dahil hindi sapat ang kanyang pensyon ng guro. Si Migs ay tila lumipat sa probinsya pagkatapos mawala ang lahat. Sisisihin siya ni Lena sa pagsira sa kanyang buhay. Sisisihin naman ni Migs si Lena sa hindi paglaban ng mas matindi sa diborsyo. Malungkot, ampersand quote, iyon ang pinili niya, ampersand quote, sabi ni Sofia nang walang simpatya. Nang gabing iyon, habang pinapanood ko ang aking tatlong anak, ang tatlo, dahil si Marco ay mananatili pa ring aking anak anuman ang sabihin ng ine, nagdiriwang ng graduation, napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Napagtanto ko na nabuhay ako, higit pa sa nabuhay, muli akong nagtayo ng sarili. Si Lena ay tumaya na maaari niyang makuha ang lahat, isang matatag na asawa, isang masigasig na kalaguyo, mga lihim na itinatago magpakailanman. Nawala niya ang lahat. Si Migs ay tumaya na maaari niyang sabotahe ang isang medikal na pamamaraan, manipulahin ang mga sitwasyon, at sa wakas ay angkinin ang kanyang anak at ang kanyang pag-ibig ng walang kahihinatnan. Nawala niya ang kanyang karera, ang kanyang pera, ang kanyang reputasyon. Ngunit ako, ang tanga na niloko sa loob ng 20 apos, si 3 taon, ay nanalo ng kung ano ang talagang mahalaga. Ang aking mga anak, 3 sila. Ang aking dignidad. At ang aking kinabukasan na hindi na marumi ng kasinungalingan. Minsan, ang hustisya ay nananaig talaga. Ang mga kasinungalingan ay hindi mananatiling nakabaon magpakailanman. Sa huli, may makakahanap ng sobre. At dito nagtatapos ang kwento ni Ricardo Reyes. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Ricardo? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makakaugnay din dito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mahuli sa mga susunod pang misteryo ng buhay. Hanggang sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ang kwento nyo naman ang ating pakinggan.